sa kapakinabangan at ikalalagong spiritual na pagpapahayag, mga kapatid, tayo po ay magpapahayag naman patungkol po dito sa sino ba ang salita. Ayan. At sino ang nahayag sa laman. Ayan. Sino ba ang nahayag sa laman? Ang nagsasalita o ang salita? So, alamin po natin yan, mga kapatid. Okay? So, sa tagpong ito ay atin naman pong aalamin sa kung sino ba ang salita. Ayan. May mga ilan naman na mga Bible apologists ang hindi tumatanggap sa terminong sino. Okay? Brother Joey, nawala ka ata. Lag ata, bro. Ayan, so nawala si Brother Joey, mga kapatid at kaibigan. Ayan, salamat sa mga nandito. Brother Jose Palasige Jr. Ayan. Brother Weven Labisig. Praise the Lord. Thank you for watching, bro. Brother Mark Orale, Brother Dondon Kaayuhan. Ayan, God bless sa ating lahat. Ayan, Pablita Lusada. Praise the Lord. God bless, kapatid. Thank you for watching. Pastor Darlson. Sino pa dito, mga kapatid? Marami. Brother Mailadong Sonyo from Tarlac. Ayan. Sir Rone Anoya. Praise the Lord. Salamat po, mga kapatid. Marami po dito. Salamat din po sa mga nagko-comment. Tuloy mo lang. So ayan, nandito na si Brother Joey. Ibabalik ko ang time. Nag-greetings lang tayo, Brother Joey, habang wala ka. Sige, bro, tuloy mo lang. Praise the Lord. Ayan, Brother Kenneth. Ayan, Sir Kenneth Arabis. Ayan, Sir Barinyan, kapatid. Mikwa Angelito. Kapatid na Jeric Gapa. Praise the Lord. Thank you for watching. Ayan, commission. Praise the Lord. Tuloy. Okay, salamat Brother BJ. Okay, so tuloy natin, no. Salamat sa mga nakinig. Pasensya na po at nag-slow ang ating internet, but praise the Lord na natili tayo dito. So salamat po sa mga nananatili sa panonood kay kapatid na Gonzales, kapatid na Weben, kapatid na kay Reverend Richard Sarahon, kay kapatid na RD Sumaya, kapatid na Mark Orale, nandito si Sister Dayan Sicorata. Ayan, mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Kay Tereso Labian, kay Cherry Line Tapia, kay Sir Kenneth Arabis. Ayan, so maraming salamat po sa inyo lahat. Ngayon, magpo-proceed po tayo, mga kapatid, no? Okay, so sa tagpong ito ay atin naman pong aalamin, no, sa kung sino ba ang salita. May mga ilan naman na mga Bible apologists, no, ang hindi tumatanggap sa terminong sino kung ang logos o salita ang tinutukoy, kundi ang ginagamit nila patungkol sa logos ay ang salitang ano. Okay? So, meron na agad dito contradiction, mga kapatid, base sa kung ano ba ang dapat o akmang gamitin na terminology, kung ang akmang gamitin ba ay sino o ano, kapag ang logos po ang pinatutungkulan. Okay, sa ibang Bible apologies, ginagamit nila ang term na ano, kung ang logos ang tinutukoy. Sa makatuwid, ito ay ipinagpapalagay nila na isang banal na bagay. Gaya ng nasusulat sa book of Luke chapter 1 verse 35. Na sabi po doon, and the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore, also that holy thing, ito yung sinasabi ko, holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Hindi po sinabi dito na God the Son, o tatawagin na Diyos Anak, kundi Son of God. Holy thing, no, nabanggit dito, mga kapatid. So, dito kailangan natin na ma-identify kung ano itong holy thing na sinasabi, no? Kasi nga, gaya ng sinabi ko, sa ibang mga Bible apologies, na ang logos ay isa lamang banal na bagay, holy thing. According this verse in Luke chapter 1 verse 35. Pero, suriin po natin, mga kapatid, ano po? Suriin natin ang verse na ito.
Alin baga dito ang tinutukoy na bagay? Ang katawan ba, flesh? O ang nakapaloob doon sa katawan, spirit? Okay? Dahil kung sasabihin po natin mga kapatid na ang logos ay isa lamang banal na bagay, sa makatuwid, wala itong tukoy na pagkakakilanlan dahil lalabas na mayroong nagmamay-ari sa bagay na ito. So alam naman natin na ang Espiritu ng Diyos ay hindi maaaring matawag na isang bagay sapagkat ito ang nagbibigay buhay doon sa bagay. Ulitin ko pa mga kapatid, bakit hindi natin kailangan tawagin bagay ang logos? Alam naman natin na ang Espiritu ng Diyos ay hindi maaaring matawag na isang bagay sapagkat ito ang nagbibigay buhay doon sa isang bagay. Okay, so malinaw na ang tinutukoy dito na holy thing o banal na bagay ay ang katawan at hindi ang Espiritu. Nakagawa ba ng kasalanan ng Panginoong Jesucristo? Hindi po. Ano po? Sapagkat nasusulat, hain at handog ay hindi mo ibig, gaya na sinabi ko, no? Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. So ito ang bagay na inihanda ng Diyos sa ikatutubos ng kasalanan ng sanlibutan. Okay? Kaya napakalino nandito na natumbok na natin na ang bagay na tinutukoy dito ay hindi yung espiritu, kundi yung flesh, yung laman. Okay, hain at handog ay hindi mo ibig, datapot isang katawan ang inihanda mo sa akin at ang inihandang bagay ng Diyos, iyon po ang katawan na sa ikatutubos ng kasalanan ng sanlibutan. Sa makatuwid ay ang katawan at hindi ang espiritu. Kaya nga ang Son of God ay pumapatungkol doon sa pagiging human nature ng ating Panginoong Hesukristo, no? At pumapatungkol doon sa human pagiging human nature ni Jesus Christ at hindi sa divine nature. Yung divine nature kasi doon, alam naman natin na yun talaga yung Diyos, no? Yung spirit at wala tayong tinatawag na God the Son in spirit, ano po. So, sapagkat ang katawan mga kapatid o yung tinatawag na flesh ay hindi kailan mapatungkol po yan sa ito yung ito yung kabuuan. Ito yung kabuoang katauhan ng ating Panginoong Hesukristo, including the Spirit, no? Yung kanyang pagiging Son of God. Ayan, ito yung divine nature ng ating Panginoon, yun yung Ama, and then yung nananahan sa kanya, and then tinawag siya na Son of God dahil siya po ay nahayag sa laman bilang tao. Yan. So, now, maaari ba nating gamitin ang terminong sino, no? Kung ang kung ang pinatutungkulan ay ang logos, no? Maaari ba natin sabihin niya mga kapatid, yung term na sino? Yes po, ano po? Sapagkat mayroon pong pinatutungkulan kung sino ang logos, na doon mismo mababasa sa John chapter 1 verse 1 hanggang kakilala ng logos. Yes po, nakilala nga eh. Nakilala nga ng lahat ng bansa magbuhat sa Jerusalem. In Luke chapter 24 verse 47. At nanahan sa atin, sa kalagitnaan natin in John chapter 1 verse 14. No? Na sa pamamagitan ng isang anghel na sinugo ng Diyos ay pinahayag kina Maria at Jose ang pangalan ng sanggol na tinatawag na Jesus sapagkat ililigtas niya ang kaniyang bayan. Okay, yun yung pagkakakilanlan. Kaya hindi ito isang bagay, itong logos na ito, hindi ito bagay, mga kapatid. Kaya dito ay akin pong sinasabi na ang nahayag sa laman ay hindi ang salita, kundi ang mismong nagsasalita. Sa pamamagitan ng Sa pamamagitan ng kaniyang salita. Sana po wag kayo malilito mga kapatid dahil hindi po ito contradict doon sa napag-aralan natin na verse ng John chapter 1 verse 1. Kaya tinitindigan ko po dito na hindi po ang mismong salita ang nahayag sa laman, kundi ang mismong nagsasalita po ang nahayag sa laman sa pamamagitan ng kaniyang salita. Kaya po maaring sa una malito kayo doon, pero kung i-analisa po ninyo, no? I-analyze po ninyo, hindi po ang salita ang nahayag dito, kundi ang mismong nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa makatuwid, ang Diyos, Spirit, na nasa pamamagitan ng kaniyang plano, kaisipan at salita, logos,
ay nahayag sa laman ayon sa kaniyang kapahayagan in Genesis chapter 3 verse 15, rema, na isa katuparan sa Galatians chapter 4 verse 4. Tanong, sino ang espiritong nasa womb ni Mary? Ito ba ay ang anak o ang ama? So, may mga ilan nang nagsasabi na hindi ko, kasi alam naman natin na hindi pa natin pwedeng tawaging anak nang hindi pa siya nahahayag sa laman, mga kapatid. Kung titignan ninyo si Melchizedek ang unang tinawag na Son of the Most High God. Hindi po si Jesus Christ. Kung babasahin po natin sa Old Testament, si Melchizedek ay tinawag po na Son of the Most High God according to Apostle Paul. Okay? Pero si Jesus Christ, tinawag din naman siyang Son of the Most High God dahil siya yung tipot larawan ni Melchizedek sa Old Testament. Okay, tanong, ito nga, sino ang espiritong nasa womb ni Mary? Ito ba ay ang anak o ang ama? So may mga ilan ang nagsasabi na hindi kuno ang mismong Diyos o ama ang nahayag sa laman, kundi ang logos lang. No, kundi ang logos lang kuno ang nahayag sa laman. Dahil hindi naman kuno hiwalay ang logos doon sa ama. Okay, analisahin natin. Kung magiging ganyan po, no? Kung magiging ganyan po ang ating kaunawaan, okay, na hindi pala mismo ang ama ang nahayag sa laman, bakit ang sinasabi ng John chapter 1 verse 1, and the word was God? Word ay another God pala. So hindi na oneness ang kinalabasan, kundi two-ness na, mga kapatid. Ano po, kaya sinasabi ko dito, may mga ilan ang nag-i-stand dito, hindi ang mismong ama ang nahayag sa laman, kundi ang logos lang. Kaya ang sinasabi nga dito sa John 1, no? And the word was God. So kung sinasabi in the word was God, sino itong God na ito? Ito ba yung ama? Yes. Yes po, ito po ang ama. Ano po? So hindi na, kaya nga kung magiging stand natin na parang kasi nagiging separate ang logos doon sa ano no, yung salita doon sa nagsasalita. Kaya nga sinasabi ko bilang one God ko, bro. Hello, nawala ba ako, bro? Okay, okay na. Okay, ayan. So, kaya nga sinasabi ko as a one God believer, ito ang espiritu na ng nag-iisang Diyos na nahayag po sa laman. Wala pong pagtatalo diyan. Kaya nga ang mystery, no? Kaya nga ang mystery of godliness, kaya tinawag itong mystery of godliness. At ang mystery doon is yung God was manifest in the flesh. Yun yung mystery doon, mga kapatid. Sino ang spirit doon? Ang logos ba? Hindi. Dahil hindi kailanman sinabi na ang definition ng logos is spirit. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na ang logos doon ay spirit. Hindi po. Dahil hindi po pumapatungkol sa ang definition ng logos kung titignan natin, thought, kaunawaan, no, ng ama doon sa Old Testament. Kaunawaan niya yun eh. No, hindi natin po pwede na sabihin na ang logos is spirit na nahayag sa laman, parang humiwala yung plano ng Panginoon. Okay? Kung nakukuha natin, parang humiwala yung plano ng Panginoon, napunta doon sa bosom ni Mary, and then yung nahayag lang doon is yung plano or yung logos at hindi yung mismong Diyos talaga. Okay? Dahil hindi kailanman sinabi ng definition ng logos na ang logos is spirit, kundi ang logos mula pa ng pasimula ay naroon na sapagkat ito ang kaisipan, salita at plano ng Diyos na ipinahahayag niya sa mga darating na kapanahunan. No? Kaya nga, hindi ang salita ang nahayag sa laman, kundi ang mismong nagsasalita ang nahayag sa laman, no, sa pamamagitan ng kaniyang salita. Paano yan, Brother Joey? Sinasabi ng Biblia na ang salita ay Diyos sa John chapter 1 verse 1. Okay, granting. No? Granting. Tanggap natin yan. Pero kung uunawain natin ang talata, kung ang salita ay Diyos, tanong, kanino nanggaling ang salita? Siyempre sa Diyos. So meaning to say, yung salita ay hindi Diyos,
kundi ang nagmamay-ari ng salita, iyon ang Diyos. Sana po nakukuha natin mga kapatid, ano po? Parang ganito, ako, bilang tao, nagsasalita ako. So ako at ang salita ko ay iisa dahil hindi kami hiwalay. Ako ang nagmamay-ari ng salita. Tanong, sino ang tao sa aming dalawa? Ako o ang salita ko? Siyempre ako na nagsasalita at hindi naman pwedeng sabihin na ang salita ko ay tao. So ganun din sa Diyos. Pwede natin sabihin na ito ay salita ng Diyos. Pero ang salita ng Diyos ay hindi natin matatawag na Diyos. Ang Biblia, mga kapatid, tinatawag natin na salita ng Diyos. Pero ito ba ay Diyos? Hindi po. Tinatawag lamang natin siyang salita ng Diyos, pero hindi siya Diyos. Ang Biblia. Hindi naman kasi sinabi na logos or word was manifest in the flesh. Hindi po, no? So, contradict ba ito sa sinasabi ng John 1:14? Dahil ang sinabi doon, in the word was made flesh. Kailangan lang natin balikan, no? Kailangan lang natin balikan dito ang kapahayagan ng Diyos sa Old Testament na siya mismo ang magliligtas sa kaniyang bayan. No, walang ibang Diyos na nilalang ng Panginoon sa lumang tipan para magligtas sa kasalanan ng sanlibutan, no? In Isaiah chapter 52 verse 6, sabi doon, kaya't makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. Kaya't matatalastas nila sa araw na yaon na ako, yaong nagsasalita, narito, ako nga, because Jesus Christ, Jesus is the great I am. I am that I am. Walang pagtatalo doon. Kaya, wag po natin ipagpalagay na ang logos lamang ang nahayag sa laman at hindi ang mismong Diyos ang nahayag sa laman. Hindi po. Mismong ang Diyos po. Ano po, siya po. Yun nga po yung tinatawag na yun nga po ang tinatawag na mystery. Kaya kailangan maunawaan natin dito yung kung sino ba ang nahayag, yung word ba, yung salita ba, o yung mismong nagsasalita, yung nagpapahayag mismo. Okay? Gaya nga ng sinabi ko, ako bilang tao, hindi hiwalay sa akin ang aking salita. Okay? Pero pwede ba natin sabihin na ang aking salita ay tao? Hindi po. Pero pwede natin sabihin na ito ay salita ng tao. Ganon din naman sa ating Panginoon. Ang Panginoon, nagsasalita ang Panginoon, pero hindi natin masasabi na ang kanyang salita ay Diyos. Okay? Kundi iyon ay salita ng Diyos. Ang Biblia, salita ng Diyos yan. Hindi natin pwede sabihin na iyan ay Diyos. Pero pwede natin sabihin na ito ay salita ng Diyos. Kaya ang nahayag doon sa John chapter 1 verse 1 na tinatawag na word, iyon po ay kapahayagan noong una. In Genesis chapter 3 verse 15, na sa pamamagitan ng binhi ng babae ang dudurog sa ulo ng serpiente. Kapahayagan yun, word yun. Pero rema yun, hindi yung logos. Dahil ang logos, dito na sinabi, dito na pumatungkol sa John chapter 1 verse 1, dahil ito ay pumapatungkol sa banal na kapahayagan, which means logos, no? Yung thought, yung knowledge ng ating Panginoon, yung wisdom, yung plan, ito yun. Pero hindi nangangahulugan na yung plano ng Panginoon biglang naging kaagad, biglang nag-form kaagad ng flesh. Hindi po. Kaya mga kapatid, ito po ay hindi namin ito basta tinatakil lang ng pabara-bara, kundi ito po ay masusi din naman namin inaaral, at meron po tayo dito pagsusulit. Ayan. So maraming salamat po sa ating kapahayagan. Meron din naman tayong tinatawag na siyempre conclusion, hindi po yan mawawala base po sa ating mga napasadahan na topic na talakay natin. Again, inuulit ko po mga kapatid, gusto lamang namin ipabatid na wala pong kinalaman ang denomination dito. Kundi ito po ay base sa amin na pag-aralan, gamit po ang Biblia bilang one God believer. Kami po ay naniniwala at tumatayo na hindi po ang salita ang nahayag sa laman, kundi ang mismong nagsasalita, which is God, no? Mismong ang Diyos po. Okay? So, sa pagkakataong ito, ibabalik ko kay Brother BJ